Okay. Salamat po. Mabigat ito. O, sige, ipaliwanag nyo ngayon. Yung sa akin po, pagtataksil. Taxi. Opo, halimbawa po, nanloko po ako ng tao or niloko ko po yung girlfriend ko. Tapos po, sa akin pa rin po yung epekto, may epekto po yung mind ko and puso ko. And nakasakit din po ako ng tao. Yun na po papasok yung pagdaruda. Bakit ka magduga? Kasi may nag-guilty ka. Gano'n. May guilt. Hindi naman po tama. Nakasakit po ako ng tao and na-apektuhan din po yung mind ko. Tsaka puso. Tama rin yun, magdudusa kang gano'n. Kasi hindi ka makakatulog, hindi ka makapapalagay, wala kang kapayapaan. Yun ay isa sa uri ng pagdurusa. Okay. So, matindi yan, matindi. Yung sa akin naman po, yung pagnanakaw. Kasi once po na kapag meron kang isang bagay na gusto mong makuha, gagawin mo siya sa masamang paraan. Katulad po yung sinabi ko yung pagnanakaw po. Tapos kapag yung pagnanakaw na po na yun na nakita ng isang tao or maraming tao, pwedeng maging resulta yon ng magalit sa'yo, pwede kang saktan nila dahil sa ginawa mo. Ayun, parang pwede ka nilang masaktan, mabugbog or kuyugin. Eh po, doon ko po inaano po yung pagdurusa na hindi lang po sa physical na masasaktan ka, makukulong ka pa po. Yung pagdudusahan po yung kasalanan mo sa loob ng kulungan. Oo, mahabang pagdurusa yan. Pag nakulong ka. Yan. Yung nga, bukod sa bugbog talagang meron din napapatay talaga ng gano'n. Pag kinuyog ka. Tsaka hindi lang po yung physical mo yung masasaktan kasi pagdating po sa kulungan, pati yung mental health mo, yung mga bagay na may isip mo yung mga bagay na pwede mo pang magawa pero mahihirapan ka na dahil nandun ka lang po sa loob ng... Pero maganda yun eh. Kung si Angelo ngayon ay may asawa at may anak, siya ay nakulong. Pero di ba kasamang nagdurusa yung mga anak? Paano sila mapapakain kung halimbawa sila lang nagtatrabaho? Kaya yun ang epekto nun. Nagdurusa ka, pati ang mga inosente ay nagdurusa. Yung mga anak mo, asawa mo na walang kinalaman sa ginawa mo. Nagdurusa. Kaya ang bigat. Di ba? Kaya pag-isipan. Maganda example. Yung sa akin naman po, sa lahat po kasi ng lahat ng klase ng kasalanan, ng sin, mag-e-end up lang po lahat sa pagdurusa. Kahit po yung mga sinulat nila, mga nasa isip natin, na uri ng kasalanan, sa pagdurusa lang po mag-e-end up. Kasi nagawa mo po siya, pag pinanindigan mo po siya, kahit ano pa pong klaseng kasalanan yan, sa impyerno mo po siya lahat pagdurusahan eh. Doon na po lahat yung sakit, yung as in grabe pagdurusa po. Pag nainabasa po kasi ako dati na di po kasi ako matandaan sa mga Bible verses. Sige, sabihin mo ba? Pero yun po na once na gumawa ka ng mga kasalanan, kumbaga isang bata, pag bata ka pa lang po, di ba? Pagka sinasabi sa iyo mga matatanda, pag gumawa ka ng kasalanan, pupunta ka sa impyerno. So pagka nung nilaliman ko na po yung paghahanap ko ano yung resulta na yun, mag-e-end up ka po talaga sa grabing pagdurusa sa impyerno. Kasi po, yung kaluluwa mo, sinusunog sa dagat-dagatang apoy. Tapos hindi ka mamamatay. Talagang, yung ano nga lang po na-experience natin dito na isang araw na mainit or isang oras na mainit, mahirap na eh. Parang feeling natin, nagdudusa na tayo eh. Na hanapin natin yung lamig or sa komportable. What if pa po yung habang buhay ka na sa impyerno na nagdudusa ka, tapos mga kasama mo, mga masasamang tao din, sinasaktan ka pa. Tapos yun po, yung mga ganun bagay po kasi sobrang nakakilabot pa ako pag iniisip mo. Pagka naranasan mo pa po siya, mas grabe pa.
Kasi ko, yun na po yung galit sa'yo ni Lord eh. Tama. Sa lahat ng mga kasalanan ginawa mo, kung naging galit ka man, nabubuhay ka, kung mamamatay tao ka man, nabubuhay ka, or manloloko ka, nabubuhay ka, akala mo po, yung buhay mo is consistent, walang paghihirap kasi nga magdurugas ka or nanlalaman ka ng tao. Mag-i-end up pa rin po yun na pag namatay ka, pagdudusahan mo pa rin po sa dagat-dagatang apoy. So kaya po naisip namin, pagdurusa talaga. Yung resulta ng lahat. Wala na pong, kumbaga, minsan po kasi akala natin maganda yung ginawa natin Kahit gumawa tayo ng kasalanan. Kunyari po, nanlamang tayo. Iisipin natin, sa pera, madaling salita sa pera. Nanlamang ka, kunyari po, kinuha mo sila lahat ng pera. Marami ka ngayong pera. So, ang iisipin mo po nun is maganda yung kinalabasan ng pagnanakaw mo. Kaya mas ma-addict ka pa, mas magagawa mo pa po yung mga malalang gawain bukod sa pagiging greedy or ganin. Basta makalamang ka lang kasi kung dumadami pera mo Dumadaga rin kaibigan mo pag marami kang pera. Nabibili mo lahat ng gusto mo. Kumbaga, feeling na isang tao po nun is good thing siya pag ginagawa mo yung mga ganung bagay. So, ang hindi ko alam ng tao na gumagawa nun is pag namatay ka, may grabe kang pagdarusang pagdadaan sa buhay. Nagawa mo lahat ng kasalanan na feel good ka, pero pagka namatay ka at hinusgahan ka na ng Diyos, doon mo mararanasan yung grabe pagdurusa. Kasi hindi ka na mo talaga mamamatay nun. Yung kaluluwa mo buhay, mararamdaman mo yung init, susunog ka, sinasaktan ka, ang ingay. Kasi po, naano ko lang po yun. Parang na-visualize ko lang sa kwento. Na yung sa impyerno po kasi is, nandun lahat ng masasama. Lahat sila gusto nila umakyat kasi ang hirap sa baba. Para may mga halimaw pa, may mga nananakit pa sa inyo, yung mga kapo ng demonyo habang parang gusto nyo po lahat umakyat So nagpapatong-patong na kayo doon para makaakyat kayo sa dagat-dagat ng apoy. Kaso may mga masasamang tao na tulak ka kasi gusto nila sila yung So isipin na po natin kung anong klaseng pagdurusa yun. Na sobrang pagdurusa po talaga. Walang katapusang pagdurusa. Ayun. So, yung dagdag ko na sinabi ni Eman, yung pag namatay ka kasi yung kaluluwa mo pupunta ka agad ng impyerno. Tapos pag bumalik ang Panginoon, yung huling paghuhusga, yung katawan ni Eman ay mabubuhay. Kasi lahat ang masama o mabuti ay mabubuhay. Yung katawan mo ay buhay ng Panginoon at itatapon yun kasama itatapon ka rin sa impyerno. So, ang magdurusa ng walang hanggan sa impyerno, yung kaluluwa mo at ang katawan mo. Kasama po yung Kasama ang katawan mo. Kaya mararamdaman mo yun. Mas matindi yun, mas matindi yun, tsaka walang katapusan. So yun, tama yun. Pag namatay ka, ang kaluluwa mo, doon ka agad. Huling paghuhusga, everyone will be resurrected. Yung katawan mo ay bubuhayin, magre-reunite yung kaluluwa mo at katawan mo, magsasama sila sa destination mo sa eternity, sa langit o sa impyerno. Ganun kabilang. Kaya happy. Okay. Very good. Thank you mga matindi to. Very very compelling yun. O sige, sabihin niyo sa amin kung ano resulta ng kasalanan. Mga resulta. Resulta po ng paggawa ng kasalanan is karma po. Ano yung karma? Pag gumawa ka po ng halimbawa po pag gumawa po ng kasalanan yung balik sa'yo. Ay, yung balik. Sa kamatayan naman po,
po yung nagiging dulo ng... It's okay, it's okay. Yung sa kamatayan. Sa kamatayan. Ito po yung nagiging... Ano ba yun? Nagiging pinakadulo ng nagiging pagdurusa. Yun nga po yung sa group number 1. Yun lang. So, ang kasalanan hahantong sa kamatayan, di ba? Physical at spiritual. Prison, Stephen, prison. Isa ba yun? Is that what you're gonna explain? Prison. Okay. It's pretty much similar to karma, sort of like an example of karma where you go to prison and like if you did something immorally wrong, then you would you go to prison. So I thought that prison was like sort of like an example of it's pretty much just an example of karma in a way. That's it. Prison, karmic. So, yun. Sort of like hell. Ostracize, yun. That's the big word. Sino? Who's gonna do it? Kayla o si Steven? Ostracize. So, if you commit sin, You will be socially excluded from groups and other people because of your actions. Sort of social exclusion. okay, so everyone will be judging you. Condemning you. Okay. Yun, ano pa talaga, mapapahiya ka, lahat ay pipintasan ka. Pero po, hindi ka po pagpapalain ng Diyos. That's a good one. That's good. Kasi yun na po yung effect ng lahat ng tulong. That's correct. So, di ba, alam natin na ang pagsunod ay may pagpapala. Hindi ka na pagpapalain, Kayla, ang ano pa niyan, kaparusahan. Wala ka ng blessing, kundi punishment pa. Kaya ang hindi na gawa ng kasalanan, yung namang sumusunod ay blessing. So, maganda yung Pinoy kay Kayla. So, hindi lang pagpapala mo, wala darating ang punishment. Okay, good. Thank you, Lana. Okay, good. Tayo, English. Apo. Effects po ng sin, una po namin is lying. Yung lying po is, yung hindi na po maniniwala yung ibang tao sa inyo kapag po nagsabi po kayo sa kanya. Kasi nga po, alam po nila nagsisinungaling na lang po kayo. Correct. Tapos po, yung can negatively affect reputation, yung pag nagsisinungaling po kayo, parang sinabi niyo po sa isang tao na ganito siya, ganyan siya, pero hindi po pala siya ganung tao. Sinira mo lang. Opo. So, magkakos po siya na masisira niyo po yung reputasyon ng tao. Sa paninira niyo po sa kanya. Yung pumapasok po dun yung, nagsisinungaling po kayo dun sa kung ano po yung tao niyo. Okay. For the example po yung, kung po sinabi niyo po na ano po siya, meron po siyang ginagawang dun sa tao na yun. Kung po sinabi ko po sa kanya na ganito si Jonathan, pero hindi po siya ganung tao. Siniraan mo. Siniraan ko po siya. So, magkukas po siya ng lying. Kasi po, nagsisinungaling po ako sa kanya. Masisira ko po yung reputasyon ng tao. Okay. So, stop tayo doon. Yung reputation. Ano ang mas masakit? Siraan ka physical o siraan ka ang reputasyon mo? Di ba si Kayla ay nasampal si Jonathan? Physical. Kasi lahat po yung reputasyon. Mas matagal, di ba? Kasi yung physical po, maghihil din po. That's correct. Siguro mamumula lang yun, masakit. Pero pag humingi siya nag-apologize siya, humingi siya ng tawad sa'yo. Yung reputation naman, ano nun? Ano na matagal? Malawak? Si Jonathan ay nasira sa lahat sa inyo sa kasinungalingan ni Ira. Opo.
maging okay man po kayo pero yung iniisip po ng ibang tao hindi na po magbabago. Eh, kahit humingi na siya, mag-apologize na sa humingi siya ng tawag, ang reputasyon ni Jonathan ay sira na. Ang hirap niyang bawiin, lalo na kung nakarating na kung saan-saan. So, mas matindi ang reputation talaga. Good. Sa, Abortion. Naku, anong epekto ng abortion? ayun po, yung sa ano po, coercion po yung pagpapalaglag po sa Mhm. bata po, tapos po, yun po yung isa sa pinakamasamang kasalanan po na gawin. Isa sa pinakamasama. Ang kasalanan po is abortion. Pag po, kasi po, ipapasok din rin po dun yung murder. Kasi po, pagpapatay po sa bata. Talagang murder yun, oo. Malinaw na malinaw. Ang murder kasi yung hindi mo na binigyan ng chance yung victim na Opo. depensa ang sarili niya. Opo. Kesa dun sa homicide, magkaiba yun, yung murder. Mukha nun ng baby na walang kadipe-depensa. Mm-mm. Bakit ba nagkakaroon ng abortion? Ayaw nila yung yung bunga. Ayaw nila yung bunga, di ba? Opo. Minsan po, Hindi pa ready. hindi po. Minsan po kasi dun hindi, meron pong isang tao na hindi po handa pag kasi dalawa po silang involved dun sa That's correct. So may isa pong hindi pa pong handa or pareho po silang hindi handa. Mm-mm. Para po dun sa pagdadalaw po ng batang yun. Kaya po, yun na lang po yung solusyon nila is i-abort po yung bata. So magkakos po siya Oh. Ang abortion minsan nangyayari kahit hindi parehong di ba? Hindi parehong nag-agree pero nape-pressure. Opo. Lalo na pag binantaan ka. Halimbawa, example lang, sana wag hindi mangyari to. Halimbawa, ikaw ay buntis. Gusto ni Emma na ipalaglag mo kahit hindi ka ngayon willing, binantaan ka ni Emma, so hindi mo pinalaglag yan, maghiwalay na tayo. It could be na ibabalansihin mo siya. Mamahalin mo ba ang isang nasa sinapupunan na hindi mo pa nakikita? Tapos ito, matutulak ka sa kasalanan dahil sa pag-ibig mo sa isang tao. So malaking desisyon, so malaking resulta na kailangan mo talagang asikasuhin. So bago pa mangyari yon ay dapat naisip na natin yon. Paano kung mabuntis ako? Paano kung magbunga ito? Ano ang gagawin natin? Hindi pa tayo handa. Hindi tayo kasal. Hindi pa natin kayang magka-baby. Okay. Thank you sa inyong lahat. Salamat sa inyo. So nakita natin matindi ang Mayroon kayong dadagdag. Hindi ang maraming epekto. Yung nga, hindi pa lahat yun ay na-discuss at napili na i-present sa ating but those are some of the effects of sin. So, matindi yun. So, itutuloy natin next week ang pag-aaral tungkol sa kasalanan. Meron